10 crypto gaming na may malaking potensyal sa taong 2024 batay sa rekomendasyon ni Alex Baker. Okay guys, sinabi ko kanina na may 10 gaming crypto na may malaking potensyal sa taong 2024. Ito ay batay sa rekomendasyon ni Alex Baker. So si Alex Baker ay isa sa pinakasikat na YouTuber o vlogger sa mundo ng crypto. So meron siyang mga inirekomendang mga gaming na ang iba ay balance pa lang. Sa nakita niya, ito ay talagang may potential na magiging 1000x, 100x to 1000x sa 2024. At ang lahat ng gaming na ito ay batay sa Avalanche ecosystem, no? Pero ang ating gagawin ay isa-isahin natin ang mga token na ito, no? Para mas lalo ninyo maintindihan at pwede ninyong masubukan. So ang unang token na aking i-share sa inyo, itong tinatawag na Playable Games or the Playable token, no? Pero una, kung bago kayo sa aking YouTube channel, munting channel, ay kung gusto niyo ang ganito mga content, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. Of course, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong cryptocurrencies na maaari nating subukan. Pero uli, ang mga video ko ay for educational and entertainment purpose only, not a financial advice. Okay, so simulan natin. Ang unang crypto na isa sa inirekomenda ni Alex Baker na magiging 1000x pagdating sa 2024, ito ang Playable Games. Ayun nga dito, ang Playable Games ay number 1 trending game during last week. So nung nag-launch ito, nakaraang araw, ito ay nagiging number 1 trending, no? So ito ay ang Epic Games, no? So ayun nga dito, I wish I own and could sell in game asset. So ito ang kanilang mga sinasabi. Ito pa, if you could only get paid for playing games, you be a millionaire. So ano ba itong Playable Games? So ang Playable Games, inspired sa mga gamers, funded sa mga community. We don't answer to VCs, large investors, or even a board of directors. We answer to you. So ibig sabihin, kung ating intindihan, ang games talaga ito ay para sa mga gamers, yung mahilig talaga sa laro, lalo na sa online na game, no? So halos buong mundo ay talagang mahilig sa laro, at iba na ang dimension sa mga laro ngayon kasi mayroon ng reward. So hindi ka lang na-enjoy sa mga laro, pero pwede ka pang manalo, no? So talagang ibang klase ang mga gamings ngayon, hindi tulad ng dati na more on gaming lang, ma-enjoy ka lang, pero ngayon may reward na para sa inyong paglalaro, no? So gaming is changing from being an all-consume time sink into a brand new asset class. It's time to lock and load. So ito, the power of 3. So the days of gaming companies ignoring the player base and not rewarding the community are over. The Playable Games ecosystem is made up for 3 groups. So ang Playable Games ay talagang yung mga player, binigyan talaga nila ng may malaking importansya, binigyan nila talaga ng siguro reward, at saka yung community. Kapag malaki ng community ng isang games kasi, so doon sila magbibigay ng mga reward or ini bonuses siguro, no? So ito, para makasupport ka sa laro,
So kailangan mong mag-buy master node. Pero kapag bumili ka ng master node nito, kadalasan kasi sa mga bagong mga gaming or yung mga gaming talagang may mga node na ginagamit, no? So buy node, then mag-earn ka ng ball coin everyday na pwede mo itong ma-trade sa mga exchanger. Siyempre pakita ko sa inyo kung saan pwede nating ma-trade ang pliable token, no? So ito, the ball coin, meron siyang utility, pwede siyang ma-trade, buy and sell ball coin plus the opportunity to hold and access the UTC process. Pwede click mo lang yan, then gamers gonna game, play and earn, own, hold or sell your in-game assets. You get to decide what you want to do. Then play Nexus, other games. So kapag gamer ka, maliban sa naglaro ka, pero pwede kang mag-hold, then pwede ring i-sell yung mga asset na nasa yung dashboard, no? Ayun nga dito, why pliable games? So when considering cryptocurrencies companies, it is good practice that potential supporters weigh the decision based on 6 crucial parameters. These are essential factors that help expose the risk-benefit balance. So i-practice daw yung 6 crucial parameters, no? So ang pliable games mayroon siyang 6 pillars. Mayroon siyang roadmap, mga freelance preparation. Pero sa ngayon ay pwede na siyang matrade sa Bitmart at saka hindi ako nagkamali sa Mix Global. Pero tingnan natin ang kanyang data sa CoinMarket at sa CoinGecko. No, so ito, pwede kayong mag-connect sa kanilang Discord, sa YouTube channel nila, sa Twitter or X, then sa TikTok, LinkedIn at saka Facebook. Pwede kang mag-download ng app nila, then doon ka maglaro, bumili ng mga buy node at saka bull coin. So ito, so punta tayo sa CoinGecko at saka CoinMarketCap. Tingnan natin ang kanilang statistic. Dito tayo sa CoinGecko. So ito 0.008. Talagang may potential ka pang makabili nito, no? So market cap nito ay 57 million, 24 hour trading 1.3 million, then circulating 6.8 billion, total supply 7.5 billion, then maximum is 50 billion. Then AVAX ito. Isa ito sa mga top gaming ng AVAX ecosystem. Then ayon kay Alex Baker, pinaka-potential ngayon 2024 ang mga gaming under the AVAX or the Avalanche ecosystem. Kaya talagang i-search niyo yung 10 i-share ko sa inyo ng mga gaming token, pwede niyo subukan. Pero uli, this is educational purpose only. So ang all-time low nito ay 0.3027. So kapag dito ka nakabili, marami ka talagang mabibili. Yung $100 mo talagang marami yung mabibili, mga 50 to 60,000 token. Ito ang mga exchanger, pwede siyang i-trade sa Trader Joe, Mix Global, Lbank at saka Bitmart. Then baka ma-list na ito sa KuCoin. Ito muna tayo sa CoinMarketCap. Tingnan natin kung pareho ba sila ng statistic na pinakita. Oo. So dito sa CoinMarketCap ay 0.008, no? So ipa-updated yung nasa CoinGecko, pero okay lang. So ang kaniyang market cap ay 38 million, 1 million ang 24 trading, then 4.7 billion ang circulating. Okay, sana ay may natutunan kayo sa aking video ngayon, at huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment at laging hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga crypto videos. Magandang araw po sa ating lahat.